Ako, si Pepe Cruz, taga Balasiki. Nagkita kami ni Ama noong 2007. Kami lang dalawa sa kwarto doon sa Dagupan. Ang totoong nangyari sa amin, maraming kung dapat mo yung malaman na hindi ka panipaniwala. Pero, nangyari. Isang gabi, sinabihan ako ng magulat ko ang ama niya may edad. Kami lang dalawa doon sa kwarto. Bago doon, binigyan ako ng bato. Sabi ng kaulap ko, wag ko raw pahirapan si Maiden kasi siya ay anak niya. Tinanong ko kung ano pa nakausap ko. Sabi niya, siya si Jesus. At huwag ko na uutusan. Huwag ko na parurusahan pahirapan siya Maiden. Kasi mahal niya. Nakatira naman ako na para sa aming mga pamilya ang ginagawa namin. Sige na po. Ang sabi sa akin nung nakutigilan na ako, basta huwag ko nang pahirapan siya ma. Saan tumingi ako ng tawad? Sabi ko, patawanan niyo na po ako. Sabi ko, kung mali ang ginawa ko, ang hinaisip ko lang para sa pamilya namin, sabi ko. Sabi naman nag-uusap ko, nangyari yun sa madaling yung ating gabi. Kami lang dalawa niya may din sa kwarto. Sabi niya, patatawarin daw ako.
basta huwag lang akong huwag ko siyang uutusan. Ang ginawa ko naman, hindi ko alam kung paano nangyari. Bakit yung bato pinigay sa akin na may din noon, ipinagpo ko sa ulo ko para daw patawarin ako. Hindi ko pinigilan. Sige, tinigilan ko yung sakit, ama, sabi ko. Papatawad niyo lang ako, sabi ko. O, sige, napatawad ako, tumigil. Talagang ganun ko yung kama-kama ko yung bato. Bato malaki. Malaki. Ngayon, nung tumigil, ginising, akala ko gising na si Ama Eden, ay tulog. Kaya ginising ko siya. Ang tawag ko doon sa kanya, Ruel, dahil yun ang pangalan niya noon. Sabi ko, Ruel, gising ka, nakuha ko yung ama mo. Sabi ko, ito nga pinupo ko yung ulo ko, huwag daw kitang utusan, sabi ko. Bukol dito yun. Tapos, sabi niya, nung buksan mo ilaw, sabi niya. Pagkabukas ko ng ilaw, ako din, sabi ni Ama Eden. Pinakita sa akin yung dibdib niya. Malaking cross na pula. Akala ko kinayod yung dibdib niya. Bakit yan kinayod mo? Sabi ko, cross na namumula. Sabi ko, at sabi naman ni Ama Eden, ako rin tinatakan ako, tanda raw na ako'y anak nila. Sabi ko, doon ako naniwala na yung kausap ko si Papa Jesus nga, siya ang ama ni Eden. Tapos dito. Tapos nung tumango siyang gano'n, nakita ko dito sa doon niya, triangle na pula. Bakit pati noong mukha ko may pula? Tatak nila sa akin yan. Na ako'y anak nila, sabi. Doon ako naniwala. Kaya siya ay anak ng Diyos, ni Jesus Christ. Doon kami nagsimula, marami nang pinagawa sa amin. Nandyan yung sarap po. Nandyan yung isang pagkakataon na namulot kami ng maraming bato. Kung inyo napapansin, pagpunta nyo dun sa chapel, maraming bato yung maliliit. Hinukay namin yun sa sampagyan. 2 sako yun. Naghuhukay kami noon. Ngayon, nung mga alas 3 ng hapon, pinatigil sila ni Ama, tama sa tubig. Sabi ng Espiritu sa kanya, mamumulat sila ng bato galing doon sa ilan na hinukay namin. Tatapos daw, pagdating daw na alas 6, mauubod ng napulot yung bato. Ganun na ang nangyari. Maraming bato yung nakikita ninyo sa chapel ngayon. Yung mga malindod galing sa Sampabyan. Pinukay namin yun. O, yun ang mga tinanong namin kung sino-sino ang mga yun. Pangalan ng mga anghel.
Lahat sila nandoon, pinulot namin. Kaya yung mga bato na yon, sagrado yun. Kung sino man ang gumalaw doon, na hindi pinapalam, parurusa. Parurusa yun. Kasi, bago ilagay yun sa chapel, pinahirap pa naman ng lara, yung lana, ng yung kaming dalawa ng gatgat ng yung labang tama naman yung isang yung dalawang bote ng ano, Marapon. yung narapon ng Nescafe, malaking ganun. Ang kinagkot ko ng iyo, laging 4. Siya ay 8. Simula kami ng umaga hanggang alas 12. Alas 12 ng Tanghali. Tapos namin yung good ko. Pagdating ng alas minuto namin, hanggang alas 3. Naluto na. Naluto na. Tapos na. Naluto. Okay. yun ang kaya walang pwedeng gumalaw doon kung hindi ipapalo si Ama. May mangyayari sa kanya. Nung pagkatapos namin mapahir lahat, ubus din yung lara. Napahiran natin. Ang pinagtataka ko doon, habang pinapahiran, nung kunti na lang, paano nalaman niya na may nawawala na bato? Yung pala, yung kasama namin si Arman, nanguha ng bato, nag-uwi ng 7 pirasong bato sa bahay niya. Ang hinahanap pa niya 4. Kaya tinawagan ko si Arman, taga mga ganyan. Kaya tinanong ko kung may kinuhang bato. Oo, sabi niya mayroon. Dali mo dito lahat yan, balik mo. Binalik niya 7. Kaya yung 4 na yun, yung pala mga anghel yun. Mga santo, mga santa. Yung iba hari. Kaya kung sino man magbiro doon sa pumupo. Sino man magbiro doon sa pumupo. Huwag niyo na ituloy po. Magpaharap kayo, siya ba? Kung saan natin mo namin pinulot yung mga malalaki. Masagrado ang mga bato yun. At ibabalik ko kuya kung sino siya. Isang gabi,
kami ng dalawa sa kwarto. Sabi niya, darating daw ang ama ko at nana ko. Nana ko sabi. O, di sige, hintayin natin, sabi ko. No. Magkahating gabi na. Sumunod na si Consola. Magkahating gabi na, sabi niya, nandiyan na siya, Max. Oo. Oo, sabi ko kasama siya. Ay, mama niya. Tinanong ko kung sinong mama ni Amay din. Siya si... Mary Magdalene. Sabihin sa akin, huwag ko utusan si Ama Eden. Bayaan ko lang siya kung anong gusto niya. Dahil lahat ng gagawin niya, galing sa akin, sabi ko. Nung dumating si Mama Mary, ay Mama Magdalene, kinantaan pa siya. Nahihirapan siya dahil siya ang witness ko. Kami lang dalawa. Siya lang ang nakakalam. Ang Diyos at siya. Ang alaala lang niya sa kanya. Siya nagpapatotoo. Ang lahat tungkol sa amin dalawa. Ginamit niya ako, ginamit din siya ng Diyos. Puro mapalat ang mga taong ginamit ng Diyos. Yan, puro niya ang kanyang kasaysayan tungkol sa akin. Ngayon, ituloy ko doon sa kanyang pag-ayun. Nag-ayun na siya, mga 40 days. 40 night. Hindi kumain. No, ika-10 araw, sabi ko, kahit ano man, kahit kunti lang, kahit ito masanas lang, sabi ko, pinabigyan niya ako, kumakan lang ng isa, tapos binalik sa akin. Ako'y nag-aalala kasi nandun ka sa bahay, ayaw ko magkasakit, no. Pero hindi siya nagkasakit. 40 days, 40 days, nilista ko yun sa kalendaryo. Rapid lang mag-history noon. Nung matapos yun, sige, kakain na ako. Kumain kami dalawa. Pero kadalanan ako lang kumakain, hindi ako. Natatakot na ako. Pagka ako mamatay ito, sabi ko, biro. Pero hindi. Malakas pa siya sa akin. Yun ang isang kapalagan. Bakit nangyari ka na hindi kumain? Bakit malakas pa sa akin? Oh, dumaan naman ang maraming taon, ang maraming buwan. Tapos, sinuri namin yung pakuhukay doon sa pabyan. Sabi niya, pipinyagan daw. Yun sa pabyan, malapit kami sa dagat. Ang may-ari ng bahay,
Tsaka, yung may-ari ng bahay, taga rito yung babae, pero asawa niya, German, nasa Canada sila. Malaki yung bahay doon. Sabi niya, bibinyagan ako, sabi niya. So, di sige. Sabi ko, binyagan, kailangan ba ninom? Sabi ko, hindi na. Ano gawin natin? Maganda tayo ng 5 lechon na manok. Ay, yung tinura, ay, yung inihaw, 5 yun. 5 coke na family size. At saka 5 mansanas. Yun lang. Pinakain. Inahanda namin. Nung malapit na mag-aalas 12, pero madilim yung panahon doon. Talagang uulan. Talagang hindi mo makita yung araw. Nung mag-aalas 12 na naglakad kayo putang dagat. Nagdala siya ng yung kutina na palagyan ng tubig para sa paligo ko lang. Pag-uwi. Pagdating namin sa dagat, bago kami mapunta doon sa ganito kararin, may pinulot siyang bato maliit. Daladala ko pa yung malaking bato ko na pinupo ko sa ulo ko. Nasa bulsa ko. Ngayon, may pinulot siya na bato maliit, ganito. O, ito na para sa'yo. Sabi, binulsa ko dito sa kabila. Di tuloy kami doon sa hanggang dito. Maya, ako nakatalikot ako sa dagat. Siya mo nakaharap siya. Sinabuyan ako ng tubig ganun. Bakit ano yan? Pinibendisyon ka ni Mama Mary. Sabi mo. Pero malalaking alon. Parang pagpinalitan ka. Sabi ko, huwag ka nalayo kasi hindi ako marunong lumaw. Sabi ko, sa akong mahala. Sabi. Tapos, maya na naman. Kasi madilim yung langit ha. Walang sikat ng araw. Tapos, tatlong beses, sinabuhay na naman ako. Medyo malakas. Sino yan? Sabi ko, siya ama. Ama niya si Diyos yun. Pangatlong beses na sinabuhay na ako. Talaga hindi ako makamulakan sa bakit yun niya ito. Sino yan? Holy Spirit, sabi niya. Ang liwanag. Tapos, hindi, ay ganun. Ayun, yung nagtataka ko kasi malalakas yung dalo yun. Yung alon. Alon. Bakit? 2 beses na lumundag sa amin yung hindi kami sinagasaan. Bakit yun? Sabi mo sa isip mo. Dito yung alon, ang lakas. Yung alon mo. Lumagpas. Lumagpas. Lumagpas sabi. Sabi niya, bakit ganun? Ang tubig dito, hindi gumalaw. Pag ganun lang yung alon. Tapos, pag ganun, diretso. Kami lang, andito, diretso yung alon, diretso. Dito lang sa amin dalawa. Lumagpas, nagtaka siya. Teka, bakit hindi tayo? Lumundag sa atin. Dalo yun. Yung alon. Ayun. Nung umupa yung dagat, wala na yung mga malalaki alon. Biglang huminang alon. Sabi ko, nasaan ngayon yung
bumukas ang langit. Sabi ko. Yun. Kaya tinanong ko sa kanya, kagaya pa yung bigyan ko pa kagaya pa ng nangyari kay Jesus. Oo, sabi niya, bubukas din ba ang langit? Oo. Meron bang kalapanin? Oo. Yun, nangyari yun. Madilim nga doon. Ngayon nung bukas, pagkatapos ako paliguan, umupa yung dagat. Tinanong ko siya may din. Nasaan ngayon yung bubukas ng langit? Sabi ko. Tumingin ka sa taas. Sabi niya. Hindi ko pa nawal, di madilim eh. Umikot-ikot ako baka nun. Tapos, tinuro ko. Ay, ito, bukas sa langit. Sabi ko, mayroong malaking buwag na walang ulap. Kasi una na mali. Ano bang? Oo. Pagbalik ko ganun sa bulsa ko, bakit nawala yung bato kong malaki? Yung pinagbukas ng ulo ko. Nawala. Sabi ko, Lord, nawala yung bato ko. Nataka ko, mabigat na yun, bakit? Nawala, paano nawala? Sabi niya, nasa iyo na, pumasok na sa iyo. Nakita mo na eh, sabi. O, sige nga, sabi ko. Nasaan ngayon yung talapati? Sabi ko. Tingin ka doon sa puwang na walang ulap. Maluang ganito. Nataka ko doon, bakit buong madilim doon lang sa... Wala akong makita. Iniiwanag dito sa amin. Wala naman sabi ko, pero nung tinitigan mo buti, Yun, sabi ko, mong alim mo doon sa puwang. Ngayon nakita ko, parang plastic na malaki. Na parang saranggola. Nag-iisip ako, saranggola yata yun. Tapos, yung saranggola, bakit abot ang ganun nun? Dapat mo pang yan. Sabi ko sa iyo. Tapos, may kalapati. Ang doon sa maliwanag. Ay, napayan ako nung na makita ko yung kalapati. kung kalapati, ganito kalaki. Oh, yun tayo. Hindi lang kalapati maliit. Una-una, sabi ko, yun, pumunta sa sa ulat na puti. Oh, so wala Eh, ko. sabi niya, baga-baga. Hindi. Sabi ko, pupunta yan sa blue. Pumunta sa blue, gumanong pa sa kanya ng kalapati. Oh. Mga niya, Nakaharap sa kanya. tatlong bumalik. Doon siya, umiyak. Okay. Doon siya lumuhod. Naniwala na ako, sabi ko. Sabay, press digging dagupan. First being ng Dagupan, sabay. Mm. So, tapos, nung umuwi na kami, nakita ko na yun. Bumukas sa langit. Yung kalapati, nandun sa taas. Nung umuwi na kami, wala na yung kalapati. Sabi, habang kumakain kami, no? Hindi, alas 2 na yan. So, yung handa namin na pagkain, kuhan muna kami tigil na ang kinain namin, isang yung dito apple, at saka isang yung manunggok. And then, yung apat, apple. Dahil kami, nagpahinga kami, magkatabi kami doon sa bahay na yun. Sa flooring ng may kitchen flooring. Ayun, lagay sa labas, pahinga kami. Pahinga kami. Habang nagkikwentuhan kami, nakatulog siya. Ako naman nakapigil ganun. Bakit? May nakita ko ang liwanag
ng mata. Dalawa. Sabi, hindi ko may nakita ko dalawang Mga sabi. Sabi yun, tingnan mo yung binigay ko yung bato, yung mali. Ito, yung ko sa bato. Tinignan ko, bakit? Yung bato, may dalawang mata. Yung bato, may dalawang mata. Yan, sabi, yan ang nakita mo. Sabi niya, para sa iyo ang tango mo. Para ikaw ang nakakalam ng lahat. Sabi niya, ayun. Ang nangyari sa amin ng kamuparangan doon. mapalad siya dahil sa kanya pinagtiwala ng Diyos Ama para sa akin. Siya ang Pero witness ko. napapasalamat ako. At ako napili. Isipin mo, isa lang ang witness ko. Dahil, ano yun? Naman yung nandito. Dahil niya yung girman na mayari ng bahay. Ayaw ko dyan, sabi yan. Kasi, nakakita siya ng naniligo doon sa bandang kwan. Yun ang pinaroon niya, mag-asawa. Ganun. Na naliligo, naka-bating doon. Hindi niya nakita. Kaya hindi niya nakita, ako lang. Meron pa isa kasama na Angel mo. Sa silmo. Ewan ko kung buhay pa siya silmo. Buhay pa. Yung nang kasama. Anong kwento niya? Yung pumunta ka sa dito. Bulungan. Yung meron tayong kukunin, pinagbayan ko lang. Sa nasinto. Ito. Ano kwento niya sa iyo? Ngayon, napunta kami sa salay ito. Dala ko yung ang-deliver ko ng furniture mo. Pagdating namin, bundok yun sa San City, barangay. Nagpad ng kwan, bulong tuwan. Nagpas kinadante, barangay. Nagpad ng eskwelahan. Pagdating namin doon, dito lang sabi nga mo, kami ko kunin ako. O sige, nakita ako sa kalsata. Silang dalawa ni Ansel mo, buwa pa. Bundok eh, kung ganun mo po ba. Ngayon, nakita ako nung kapitan ng barangay, dumaan siya doon. Bakit? Anong hinihintay nyo? Nawalan yung kwan, nawalan nagkrodo yung sasakyan. Pinabibili ko yung dalawang kasama ko, sabi ko. Nagkwento kami mga 2 minutes. O sige, basta huwag ka lang lumayo dyan sa sasakyan mo. Kasi kagabi, sabi niya, may nawalang water pump dito, sabi niya. Para hindi kayo paghinaraan. Diyan lang. Hintayin mo yung mga kasama mo, sabi niya. Sa isip, huwag kayo lumabas. Sabi ko, sinungaling ako doon sa kapitan eh. Sabi ko, wala, kasama bumibili lang sila ng gasolina.
Tapos, hindi na sila lumabas. Umalis na yung kapitan. So, maya, sila na naman lumabas. Ano na, tinanong ko si Ansel mo, anong nangyari? Nagtaka rin si Ansel mo. Sabi niya, bakit yun? May butas, may kinuha siya ma. Sabi niya, may butas, pinapayan lang yung ganun. Bakit lumalaki yung butas? Sabi niya. So, hindi ko, anong nangyari? Hindi ko alam. Sabi niya, kung anong ginawa. Oh, yun ang nakapagtatay. Kaya siya mo, isa rin testigo yun. Tistig, sabi sa kanya, alima, Pinapayan lang. piwakinda mo. Meron lang tayo kukunin yan. Tapos pinaypayan ko. Pagpaypay ko, bumubutas yan, lumaki ng lumaki, lumaki ng lumaki. Tapos, lumaki na, sabi nagulat siya, tabon na natin. Pagtabon, uwi na tayo. May tao, may kausap. Si Tatay Pepe. Ngayon, ang tinanong sa kanya, ano sabi niya? May kausap kayo, sabi niya. Oh, hindi ko pero hindi. Oh, yung barangay captain sabi ko. Mabuti, hindi kayo dumating. Nagsinungaling ako. Kasi kapangyarihan lang naman yung ginawa din sa ilalim. Oh. Walang kinabulan lang. Tapos ngayon, ay tungkol sa damit natin. Tapos sa damit. Marami. Yung tatak ng damit natin. Ng logo. May kaibigan kaming attorney. Si Agi. Iwan ko kung patay na rin yun. Patay na. Pumunta rin yung mga pamilya niya. Tapos, punta kami sa Manila. Oh, sige, bakit? Sabi ko, hindi ko kunin. Ito si Joseph naman, may binigay na damit niya ma. Yung damit yung may kamay-kamay. No. Ang design doon, puro kamay lang. Ganda, sabi ko. Puro kamay. Kung nasa likod, walang tatak. parang kamay. Dinala namin sa Manila yun. Yung bahay sa Makati, malapit sa South Cemetery. Isang kanto lang, cemetery na. Nung nag-uusap kami, ako nasa tabi lang ako. Sa tela. Nag-uusap sila ni Agi. Agi ang tawag namin doon. Sa torne. Abang nag-uusap sila, ewan ko kung may parang kidlat Bituin, bumaba. between sabi ng bahan, bakit? Sabi ko, tingnan mo yung damit ko, sabi. Binulong sa akin ng mga part 2 to 12. Kunin mong damit. Isa lang damit ko yun. Binigay na din sa Singapore. Hindi niya, kinote niya, mainit daw. Parang ayaw niya. Joseph, katapos ang binigay sa akin, dinala ko yun sa Makati. Kinuha ko sa haratan ng damit ko. Pag ganun ko, bumaba ang bituin. Tinataka niya nga angel. Bakit may, Dalawang witness ko doon. bakit may marka ng iba? Yung anghel. Dito, angel. Sa likod, Dito sa likod. Loob. Tapos sabi ko, hindi ko sila kilala. Ama, hindi ko sila kilala. Binalik ulit na saratan. Sa teres kami. Patapos, mamaya, binulo na naman sa akin. Kunin mo ang damit mo. Kunin ko na. Tayo, kunin ko yung damit. Pagkalo ko, gumawa na ng bituin. Makita mo yung bituin, diretso, prakidla. Tapos, yung damit ko ay tinatakan niya. Parang, Doon sila nagtaka. yun ang mga, Dalawang bituin ang nakatatak sa damit ko. yun ang kababalagan, hindi ko maintindihan din. Tapos, Kung buhay lang siya Agi sana ngayon, pwede magpatotoo. patuto. Ngayon, pinituran niyo. Then nangyari yun sa bahay niya, Mismo. sa Makati. Katapos yun tayo, pinituran niyo. Yung, Alam mo, sabi niya, picturean niyo. Pinasuot ko yan. Alam mo, pader yan. Pinicturean nila. Anong nakita niyo sa picture? Pader.
Yung damit ko, hindi nila Hindi nakuha. Oo, Hindi nakita mo. hindi. Nagulat kayo, no? Bakit? Pag-picture, parang walang tao. Yung gamit siya lang. Nandun ako, nakaharang ako gano'n. Picture niya ako sa likod. Sabi niya, picture natin yung damit. Pag-picture, ang nakita niya, wala ako. Siya. Marami to pala kung nangyari. Year 2007. Ang cellphone ko noon, yung Samsung na 31 yata yung 31. Maliit lang camera. Ito pa nangyari pa. Punta kami sa Nabansaron yun yung may mga gamot din doon. Tawag yung mga gamot. Yung unang bayan ng kwan, bago sa bago ano, Bakalapos din Pangasinan. Yes. Punta kami doon. Pinanap namin lahat ng mga spiritual lahat. Lahat ang magagamot pinunta namin. Pinanap namin ang totoo. Dahil bilang sila, yung mga may kapangyarihan na gano'n, mga may pinahanap si Ama, dinala kami doon. Inaragaan kami. Yung mga tao niya doon, kung anong ginagawa. Ano. Pinahiga kami sa Tagudin. Tagudin. Marami ang nagulutlok sa mga tao, ng mga espiritu. Marami. Tagudin. Iba. Ang spirit. Unang naunyon. Lahat. Ginalang. Ang kanilang mga salista sila. Siya ang kasama ko. Di pinahiga kami naman. Ang tawag Kalat na siguro, may dadapi rin sa amin. walang Sabi, hindi, walang nangyari. Siguro, 2 oras kami nakahiga. Pinapay-pay pa kami. napagod ang nagpaypay. Oh. Sabi niya, nakatulog na pala kayo. Natulog po. Ngayon, pag uwi namin sa matulog na kami, magkatabi kami sa kami. Bakit? Dahil akala ko tulog na. May umuusap sa akin. Alam mo, sabi niya, bakit hindi mo lang pumasok sa inyo? Sabi niya, ako gumawa nun. Sabi niya, bakit po? Sabi ko, hindi pwedeng pasukin kayo ng ibang espiritu. Anak ko yung kasama mo. Andun pala siya. Ang Diyos Ama. Hindi sama. Lumuklok sa iyang pa. Ay, siya yung binubulong sa kanya. Halos lahat ang pinunta ng mga espiritu at pinunay at lumuklok sa kanila. Pinupuri nila. Ako, sila ang magpatuto sa akin. Kahit saan ako pumunta, basta may lumuluklok ay tunay, ang luluklok mismo ang siyang tatanggap sa akin dahil siya ang magpatuto sa akin, hindi ang tao. Sabi niya, Magandang espiritu pa para sa tao. Ang tao yung magpatuto sa akin kung sino ba talaga. hindi ko pinayaran na may puwalo na yun. Kasi kung may tanong kung sino siya, yun ang magsasabi ko, walang nakakakilala din sa anak ko. Ikaw lang. Kaya hindi ko pumayag, walang pumasok sa yung dalawa. Sabi. Ay, kaya sinabi ko, ganun. Siya mga pala yun. Yung nagdala sa akin, 3 beses na sila ay pumunta sa bahay. Ayaw ko dahil di ko sila kilala. Nakaputi sila lahat. Tapos, pangalawa, ganun pa rin. Pangtatlong, sabi niya, ngayon, lumabas ako doon sa pintuan, bumaba ang 3 anghel sa harapan ng pintuan ko. Sabi niya,
sila ang nagdala ng bato. Kausapin mo ang bato, sabi niya. Sabi ng bato, ako lang ang bato ang nakakalap. Marami kami doon at nasa tabing dagat. Ngayon, ang sabi ko naman, bakit dala niyo ang bato ito? Sabi ng leader nila, yung pinadala sa amin. Ngayon, lumabas ako. Paglabas ko doon, ang tatlong angel, bumaba. Amerikano talaga sila, maputi sila. Puti-puti. Biglang ngunit ang papak nila. Sabi niya, Master, at kami ang magagabay sa iyo. Sama ka na sa kanila. Sabi ko sa yung leader niya, kumuha pa kayo ng padrino. Bakit pa yung angel bumaba para ako ay sabi niya, o sige, alas 4 alis tayo. Pupunta tayo sa Tagudin. Sinalubong ako, may kwarto na pala ako doon puti lahat at marami sila nakasalubong na sa akin pagdating ko doon. Ang sabi niya sa akin, Lolo Eden, ang tawag sa akin doon, Lolo Eden. Lolo, kung di ka sumama, bubuhatin ka namin. Dahil ang iyong lolo sa taas at ama at siya ang nag-utos para darating ka dito. Kung ay hindi ka papayag, bubuhatan ka namin, bubuhatin namin ka dahil yun ang utos sa akin namin sa taas. Puso, nakarating ako doon sa Tagudin. Doon ko nakuha ang puso, ang mata, ang sapatos, lahat ang nakuha ko. Kung sila ay nagdadasal, ako nakaupo lang ako doon, nakikisalit, parang tasalipusa lang ako doon. Sabi nila, ang hihit nila, huwag ka na magdasal dito, sinuhilingan mo. Punta ka na sa tabing dagat, kunin mo ang dapat mo kunin doon, ipunin mo, pagtapos namin dito, bubuhatin namin dito sa templo. Usang mga bato ko, ang karami sa Tagudin. Then, nakatago ang iyong kagamitan sa Tagudin. O sa tabing dagat. Tama rin. Kung nandun ako sa tabing dagat, inaagos ang bato. Ang mga babato doon, sabi nila, bakit? Lolo Eden, kung lumalapit ka sa dagat, ang gandang bato lumalabas. Kung kami naman, hindi namin makikita ang magaganda. Lahat mga danad lumalapit sa'yo may hugis. Hugis ng genie, hugis sapatos, hugis sari-sari, hugis na bote. Dahil, bakit? Nakukuha mo ang hipo-hipo lahat, sabi niya ng ama sa akin, ipunin mo yan lahat at inulog ko dyan bilang araw at darating ako at itatanong ko sa iyo kung tinago mo yan. Opo, sabi ko gagawin. Isang gabi sinabi sa akin, tinago mo na yung mga gagamitan. Opo, hindi lahat po, sabi ko sa kanya. Bakit? Yung mga iba, pinamimigay ko sa mga taong naniniwala sa iyo dahil tayo ang simbolo na bato. Puso, sabi niya, ang bato yan, hindi sa akin yan, yan ang suko sa akin, ang Diyos Ama. Puso mapalan, ang mga bagay binigay ko, dahil may basbas na, at sinabi ko sa aking Ama, binigay ko sa kanila para protection nila, para kayo ang maging, kayo ang bantay, kayo ang bantay sa kanila. Puso, ang sabi ng Ama, maraming salamat, anak, dahil ang mga bato, labas at loob ang bato ko. Bakit tayo ngayon, kagabi, kahapon, ang mga bato ko sa kwarto, nilagay sa isang kwarto, nakasilid hanggang baston. Yung mga bato ko sa labas, hanggang doon lang sila, ang loob ng templo doon. Yung sa mismo kwarto ko, mga mahalaga na bato, pinatago sa silid. Tapos yung mga baston ko, tinago sa silid. Sabi niya, itago mo bilang araw pagdating ko, at nakaready ka na, huwag para alam mo na, hindi mo na tago, hindi mo na taguin dahil nakatago na, ang sabi ng aking ama. Para ko yung, maraming dumadalaw doon sa iyo. Natutokso sila, kumukuha sila. Kapag kinabukasan, nagkakasakit sila. Buong pamilya sila kumuha ng bato. Nandun ako sa kwarto. Pagkuha nila ng bato, kinabukasan, alas 8 sila ng gabi. Kinabukasan, bumalik sila ng alas 6. Hindi daw sila nakatulog. Buong magdamag. Mag-ama sila, mag-ina sila. Dahil ang mata nila ay namumula na ng mamagaran. Dahil masakit daw ang kamay nila. Dahil, sabi ko, anong dahilan? Di namin po alam. Kaya pinaupo ko sila. Kato, pinasok ko ang kamay ko. Ang sabi ko, may ginawa kayo na hindi maganda. Ikaw babae, doon ka kumuha ng bato. Ikaw naman, bata ka doon. Sabi na ko, ikaw tatay doon. Sabi ng bata, Papa, bakit niya alam na sa kwarto siya?
Ang sabi ko, dahil ang bato yan, ako lang ang nakakalam. Kung ano man nawala dyan, ako lang ang nakakalam. Dahil sila gusto nila, kung humingi kayo, bibigyan ko kayo. Ngayon sabi niya, gamutin niyo na po ako. Ang sagot ko, hindi ko kita makaya gamutin kung hindi balik ang bato yan. Sabi niya, hindi ko na kaya, masakit talagang kamay namin, kamay ko, yung lahat kami, kailangan niyo po gamutin. Hindi wala akong kakayanan kung hindi niyo ibalik ang bato yan. Bumalik sila tayo ng alas 12, yung punto ng tangali. Sabi ko, oh, bakit ang tagal ninyo? Alas 6 ko umalis, pagbalik nyo, dahil masakit po, hindi namin pagdating nila, balik niyo ang mga bato yan sa mga lugar. Ikaw doon, ikaw dito, ikaw dyan. Binalik nila, katapos pagbalik, o kumusta na po? Ang sabi nila, wala na kami sakit. O, ngayon, wala na sakit. Ibig sabihin, binalik nyo na. O, ngayon, ang tanong ko, kung kumuha kayo, hindi kayo nagpaalam, anong tawag sa inyo? Magnanakaw. Kayo yan nagsabi. Ngayon, pwede kayo kumuha. Kung gusto niyo kumuha, humingi kayo, huwag kayo kumuha. Kung kumuha kayo hindi nagpaalam, anong sagot? Magnanakaw. Ikaw yung rin ang sumagot ng iyong gawain niya. Hindi nyo alam kung sino ang mga bato yan. Huwag nyo musgahan ang bato yan. Ang bato yan, may punot dulo yan, may may-ari yan. Kung alam nyo lang, ang tunay na may-ari yan. Ang Espiritu lahat ang nakalagay doon. So, siya lang ang witness. Isa lang ang witness ko. 40 days, 40 night. Oh. Ilang taon na kayo tayo? 81 po na. O 81. Yung panahon yun, ginamit ka ng yun. Ilang taon pa yun? Yung 2007 yun. 2007. Oh. Hindi mo, 19 years na. O 19 years ang inaano yun. Dahil siya ang tunay kong witness. Ang memory niya, siya pa rin. Mahina ang katawan niya dahil hindi niya natupad ang kanyang binigay na katungkulan. So, puso, nangyari sa kanya. Di ba ang sabi sa iyo, Tay? Parusa sa akin. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi ako nagparusa sa iyo kung hindi ikaw ang nagparusa sa sarili mo. Ang Diyos hindi nagpaparusa yan. Ang lahat, ang mga bagay, hindi tumupad sa kanya. Manawawala ng guardian angel. Puso, minsan napapahamak tayo. Kung tayo naglilingkod, ang Diyos na sa atin, ang angel, ang nagbabantay sa atin, sa pangalan ni Jesus. Kaya ako tumawag sa inyo doon. Kasi gusto gumaling na. Yes. O, ngayon, Bangal na. Kasi pag gumaling ako, doon ako. sa templo. Ay, 100%. Sabi niya, doon ka sa templo, maraming mag-alanga sa iyo, maraming araw-araw may kausap ka doon dahil ang templo yon para sa ating lahat. Welcome tayo sa lahat. Dahil yun ang bato yon, mga bato. Tayo ang nagsimula dalawa. May punta kami sa Bugalyon. Nagmamaniyo kami. Ano yung sabi ng mga tao doon? Kung makapasok ka doon sa bundok yun, hindi ka na makalabas. Tayo si Agi. May iwaga ng bundok yun. Kasama namin malaking tao. Yung tinuturo ko sa iyo, yung default, ang taas. Mag-aasawa doon, Bugalyon, taas. Ang sabi niya, sabi ng mga tao doon, huwag kayo akyat sa bundok. Sabi niya, oras umakyat yan, hindi na kami makababa. Di ba tayo? Ngayon, sabi niya, hindi dito ako. Kataw sila naman, dito na lang ako, mag-detect. Sabi ko, wala akong kasama. Ano siya, sabi ko sa matangkad? Wala ka doon. Ano sabi? Nagtaka ako, sabi niya, bakit? Ayaw niya rin. Bakit? Naging kapre siya. Naging kapre. Ayaw niya sa mama, umakyat. Dahil sa ano yun, talaga ang usap-usapan, huwag tayo umakyat dyan. Dahil hindi na kayo makababa, makawawala kayo. Ang sabi, wala akong kasama. Ano nangyari, Tay? Yung isang matangkad, pumasok sa kanya, ay. Buwal sa kanya yung kapre. Tapos, pag gano'n niya, mamaya, dumano na siya, ano po yung master? Sabi niya, punta tayo doon. Ayaw ko doon, takot ako doon. Nandun na ang Diyos Ama. Sabi ko, akyat tayo, pag-akyat namin doon, may bahay kubo doon. Doon ko ay nag-pray ako, doon minto yung kamay ko lahat. Sabi ko, Ama, maraming salamat. Kung ano man ang bagay ang mga
inutos mo sa akin at pinapunta sa akin. Maraming salamat. May guide din. Marami akong guide dahil sa inyo. Kung di dahil sa inyo, hindi ako makakarating itong tahanan dito. Di ba tayo? Oh, magsaya kami. Ilang taon na ako sa inyo tayo? Tagal na rin, ano? Oo, nung 2007. 7. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Siya lang kasi sabi niya sa akin, paano yung nag-capture tayo nag-astral tayo sa daan-daan tayo, no? Mayroon pa nangyari yun, nagtatay ako. Tapos dyan sa Magalan, ipagawa ng asin dyan. Sabi niya, ito mo. Sabi, bakit? Basta ito mo. Nakaputi ako, ganito ako, nakaputi ako. Ikukuling ako, sabi niya. Panakulislim ako. Hindi. Katabi ko niya, nasa harap ko dito. Tapos, gumanyan ganyan sa nagtaka ako, bakit naging uling yung kamay niya? Hindi ako umalis. Hindi umalis na. Bakit yan? Bakit nagkuwalik? Pati siya mo, kasama namin. Arman, nagtaka mga ito. Nangiisan yung kamay niya. Bakit ano nangyari? May hinukay ako, sabi niya. Doon sa ilalim ng yung tapor na Doon natin. asin. Okay, para naguling. Hindi ako umalis. Nagtaka, bakit? Ano kami sa dagat? Nangitin yung kamay niya. Ulit Nasaan na. lang ngayon yung tema ng sabi niya. Nasaan kaya mo? Nasa ulap. Nandiyan sa ulap lahat. Inikot namin. Ito Pangasinan, inikot namin yan na hanggang Manila. Ito. Astral naman ako. Tapos astral, akyat. Yung 2,000, halos wala na sila makakuha. Nasa area na lahat. Na gusto mong paggamot para makatayo na ako. Yes. Hindi mo naalala mo, nagpakita si Jesus Christ, alas 3 madaling, alas 4 na no? Kwadro. Nagkabayo. Lunundan ako sa dagupan. Mm. Nagpakita sa akin doon. Alas 3. Bumalik siya. Sabi ni Jesus, makita doon ako mula alas 3 ng hapon, alas 6. Bakit po? Sabi niya. Sinusubaybayan ko kayong mga anak. Nakaganon siya. Sabi niya. Katagalan tayo, parang pan. Nakaganon siya. Tapos Katapos, sa kabayo. naka-Christmas light siya. Paikot. Kami ng dalaw. Sa tayo, wala doon si Jesus Christ, ama. Sabi niya, ang layo. Gusto mo tawagin ko? Sabi ko na. O sabi niya, sige nga, tawagin mo. Ama, gumanon pa sa akin, no? Patay. Sige, babalik kami dyan. Sabi niyo, huwag magalala. Nagtaka siya. Doon sa malayo, nakita. Malaki siya. Mukhang sabi ko. O, nakita mo tayo. Sabi, doon kami, ano. Gusto mo tawagin ko? O, ang tawag ko, lapit na. O, tawagin ko muna. O, ama, lumingon hindi. Lapito na rin. May building na pala. May building. Natakpan. Wala na, hindi na mo. Dahil isipin mo, sa layo yun. Sabi niya, paano mo narinig? Paano niya narinig? Ano tayo? Oo. Isipin mo, naka-retire pa siya, parang kalesa, nasa taas siya, tapos Marami ko ba na kanta? Hindi ko pa rin paniwala. sa kanya, siya lang ang binigyan ng Diyos. Dahil siya ang retired siya ang principal. Tapos na ang kanyang mga anak at siya ang pinili ng Diyos. Mapalad na, sabi ng Ama, mapalad ang ating mga pinili. Di ba tayo? Dahil ang lahat yan, sabi ng Ama, maraming salamat. Ito ang tunay ng witness ko. Walang iba, siya at ako. Ako at siya ang nakakakalam kung ano ang simula. Hindi walang nakakalam ng pamilya, wala. At pumunta pa rin kayo sa barangay. Seriously lang nakakita, no? Yung 7 years old ng anak, ang bata. Ayun. Ang sabi ko, ate na tayo sa Juan, susunduin na tayo ng kabayo. So, puno ko, atay. Anak ko naman nagkamali. Nakita niya ang kabayo may corona. Yung siya may corona din. Virus pa rin. Bata pa siguro. 7 years old. Pinuwi niya lahat. Sabi tatay,
Sabi niya, ito. Ang sabi ko sa kanya, magdala ka ng 3,000. Huwag kang magdala ng lisensya mo, damit mo, at yung pera, 2,000 sa prutas, 1,000 gasolina. Iwanan natin sa sakya sa Baytubo. Yung 2,000 na prutas, yun, kinain namin doon sa Balunggahon. Oh. Pagdating doon, then bubuksan daw siya ang mga pintuan. May pintuan. Ang bato, dalawang sakog binuhat ko. Binuha niya yun, yung dalawang ako. Dahil namin, nagtaka ko, paano, ginanyan mo dahil sa bag, sa Punong-puno na bato. eh kung ikaw hindi mabubuhay sa isang, Isang bato, dalawang bato. Nakakatawa sa yung putik hanggang dito. Yung sa palayan kami dumaan. Maraming kabalbala na manangihiwaga kung kami nandaan. Kung kasaysayan ang nangyayari sa amin, maraming himala. Marami kaming bagay pinagdaan, no? nagdaanan. Tulad niya, hindi pa tayo, pumunta tayo sa Abalangang Dalin. Ano sabi mo, may kasama tayo doon umakyat. Ang para malaman natin yung bantay, kaya no? Ano, sabi niya yung bantay, ituturo niya ang bawat anong nangyayari. Ano sabi mo tayo? Sige nga, subukan ko. Subukan niya at papasokan siya ng kapre. Pero na ano nararamdaman niyo tayo pumasok ng kapre sa kawan ninyo? Tapos yung pinakita sa akin, parang marami dito sa taas. Yan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi nangyari kasi yung mga nagbuhukay, siya ang masamang inisip. At saka yung mayari na loob makakapatid, nag-away-away, pinatay kayo isa doon. Puso, nag-iisip ng kasamaan, walang matutuwan. Walang Puso, nangyari. ito ang aming kasaysayan. Year 2007, nagsama kami at siya, mga himala, at binigay sa kanya at nagtiwala sa kanya ng Diyos. Ngayon, ang punta namin dito, itong kasaysayan, gusto niya ipapaliwanag, siya nang tumawag sa amin dito para malalaman ninyo kung sino ba talaga ang tunay ko witness. Buhay pa naman ako. Malinaw pa ang isip ko. Mahina ng Katawan. Kaya gusto mo ko magpagamot. Kung nakataya ko, doon ako titira. Yes. Magkakatayo ka tayo, huwag kang mag-alala. Hanggang dito na lang kami. Dahil ang lahat yan, sabi ng mga, ay kasi siya namin ay narinig ang mga tao. Yan, ang gusto ng tatay, ilabas niya ang kanyang mga sasabihin, ang patututungkol sa akin, siya lang ang nakakalam. Sa pangalan ni